Pag-usapan po natin ay ang Commission on Audit, COA. Ang trabaho po ng COA ay magbantay ng lahat ng gastusin ng pamahalaan lokal at nasyonal, pati na rin po ang mga korporasyon ng ating gobyerno sa buong bansa kung tamang ginagamit at tamang nagagamit ng mga government official at lahat ng kawani ng gobyerno. Kasi ang pera ng bayan, hindi lang naman official ang gumagamit, kung hindi lahat ng ahensya ng gobyerno. At yun ang kanilang dapat na nababantayan. I-audit ng tama at i-monitor kung tamang na ipatutupad ang batas. Mukhang sa ngayon, malaki ang pagkukulang ng COA o merong pagkukulang ang COA. Okay? Una, in aid of legislation, tama lang na dapat ay palakasin siguro ang mga batas ng COA kung kulang para maging matatag sila. Siguro magdagdag ng manpower, dagdagan ng pera para ma-monitor nila kasi ang trabaho nila buong Pilipinas. Pero may mga lugar na wala namang auditor. May mga lugar na wala naman silang tao. Paano nila ma-monitor? Pangalawa may mga ma-influence ang politiko na kayang-kayang takutin ng COA. Posibleng meron din mga taga-COA na natutokso na makipagsabuatan sa mga pag-approve, pag-release ng mga bayarin. Kasi ang lahat ng bayarin ng gobyerno, hindi yan pwedeng bayaran o approvean kung walang go signal ng COA. Yun po yung pinakahuli, ang COA ang mag-a-approve kung dapat ba o hindi na i-release na yung pondo sa particular na bayarin ng isang government agency, government department, government official ng ating bansa. Mga local, kasama dyan ang mga local executive, from barangay to governor at congressman, senador, mga executive department at mga korporasyon ng ating pamahalaan. Yun po yun Yun po yung mahalaga, yun po yung issue. Pero sa totoo lang, baka hindi nagagawa. Una, isa pa na issue. Ito hong na-discovering controversial sa Office of the Vice President. Malinaw na nakakaduda at may problema yung mga acknowledgement receipt na pare-parehong pangalan, pare-parehas ang perma na magkakaibang date. Ang tanong, bakit pumayag ang COA sa ganong klaseng mga resibo? Di ba dapat ang acknowledgement receipt ay kaakibat ang picture o identification ng tao na siyang tumanggap ng pera? Halimbawa, ako yon, binigyan mo ko ng pera, galing sa gobyerno, may acknowledgement receipt yan, pero kukunin mo yung aking ID, isi-xerox mo bilang papapatunay na ito talaga yung tumanggap ng pera, nakapirma pa ako dun. Dapat ganon. Ay ito pong na-discover at tinanggap ng COA galing sa Office of the Vice President. Walang mga picture si Mary Grace Piatos. Walang picture si Kokoy Villamin. So talagang pagdududahan yan. Kasi kung merong picture, ang purpose ng picture at signature, yun ang pagkikinanlan. At yung signature, yun ang pagpapatibay na hindi niya pwedeng i-deny. Ay ang problema rito yung picture. Walang picture. Yung signature kung sino-sino lang O, di ba yun ang problema? Ang tanong, COA, bakit kayo pumayag ng ganon? Takot ba kayo sa Office of the Vice President? Takot ba kayo sa mga politiko? Kasi kung ang sundalo at pulis ay may tapang sa pagbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino, dapat matapang din ang mga taga-COA para bigyan ng proteksyon ang may-ari ng pera, ang mamamayang Pilipino. Kaso wala silang ganon Katulad doon, isang anomalya yan. Sinulatan sila ng Office of the Vice President na huwag magbigay ng record sa Kongreso kahit na in aid of legislation. Ay malaking problema yan. Dapat ini-expose yun ng COA. Pero bandang huli lang nalaman ng Kongreso na yan pala may ganong klaseng sulat. Hindi naman nakapag-deny yung Chief of Staff ng Office of the Vice President. So, marami pong butas. Kayo pong mga taga-COA, huwag po kayo magagalit. Magsalita po kayo. May problema ba sa batas? Kung bakit kayo hindi nyo magawa ang lahat na dapat gawin? Di mag-request kayo ng mga proposed bill na magbibigay ng dagdag na pondo, dagdag na manpower, o ano mang kailangan nyo. Kasi nga, napakalaki ng inyong trabaho. Huwag maging paisi-isi. Kasi sa tindi ng demokrasya sa Pilipinas, na minsan ang demokrasya ginagamit din sa korupsyon,
Kung ganyang mahina, kulang ang ipin at tapang ng COA, abay anong proteksyon ng mga Pilipinong nagbabayad ng buwis? Anong proteksyon ng mamamayang Pilipino na may-ari ng pera sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, mga local and national, kasama ang mga korporasyon ng pamahalaan? Wala pagka ganon. Bakit kayo mga taga-COA ayaw nyo magsalita? Nalalaman lang ng taong bayang may COA pag may investigation pag may investigation, ibig sabihin may something, may posibleng nangyari. Di ba? Kaya dapat ang COA ang pinakamaingay. Hanggat maaari, araw-araw maglabas kayo ng istorya kung anong inyong namomonitor sa inyong audit report, auditing na trabaho sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Sa lahat ng galaw. Inuulit ko, lahat ng ahensya ng gobyerno, ino-audit ang pera. Dapat alam nyo kung tamang nagamit o hindi. Kung walang report o naging kasapakat kayo, ayan ang delikado. Kung yung COA ay magiging kasapakat pa ng mga sindikatong gumagastos ng illegal, ng people's money, ng pera ng taong bayan, saan tayo pupulutin? Kung demanda, kaso-kaso, justice system sa atin, napakatagal. Yung idinimanda mo, nagretiro na, hindi pa nakahatulan. Kung minsan nga, nawala na sa mundong ito yung kinasuhan, hindi pa ho tapos yung kaso. Ganong katagal. Di ba? Kaya dapat ay dagdagan ng tapang, talino, galing, kapangyarihan ang Commission on Audit o COA sa akin pong opinion at analysis sa isyong ito. Hanggat ganyang kahina ang galaw ng COA, ganyang kabagal ang galaw ng COA, marami pang pera ang pwedeng mawala na aabusuhin ng mga corrupt government official o corrupt na mga involved sa pera ng bayan na naghahawak at pinagkakatiwalaan temporary. Yan ang malalang sitwasyon. Kaya sana, yung mga taga-COA, huwag kayong magagalit, magsalita kayo kung anong kailangan nyo. Huwag kayong magtago sa katahimikan dahil hindi trabaho ng COA ang manahimik. Ang trabaho ng COA ay mag-imbestiga, i-expose at sabihin sa taong bayan kung saan ginamit ng isang government official, particular na opisina ng gobyerno, yung pera ni Juan de la Cruz. Yun po yung inyong obligasyon. Madalang pa ho sa bagsak ng ulan. Mas madalas pa yung ulan kaysa sa inyong mga report kung anong nangyayari sa pera ng mamamayan. Kahit sa local, sa mga mayor, sa mga gobyerno, sa mga local government office, ang dami rin ng kaduda-dudang transaksyon dyan. Wala kaming naririnig sa inyo. Takot kayo sa mga politiko? Walang mangyayari. Pag nauna ang takot sa mga corrupt government official, laging kawawa mamamayang Pilipino, bayad ng buwis. Kung tutuusin, mayaman ang Pilipinas. Pero kung patuloy naman ang korupsyon dahil sa kapabayaan at sabuatan kung meron man, hindi tayo aangat. Kawawa ang kinabukasan ng mga mamamayang Pilipino. Ganun po ang tingin ko. Opinion ko at analysis po sa sitwasyon. Kaya huwag kayo magagalit mga taga-COA. Panahon na. Magbago na kayo. Bagong Pilipinas. Bangon Pilipinas under President Marcos. Please like, share ng ating mga video.